Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Meron po ako ikukwento sa inyo bago po ako magpatuloy sa aking pagbibigay ng homilya. Meron pong tatlong magkakaibigan, dalawang pastor at isang pare. Yung dalawang pastor ay miyembro po ng Baptist Church at yung isa ay miyembro po ng Methodist Church. At yung pangatlo naman po ay yung pare, Katolikong pare. Pare-parehas po ang problema nila at ang problema po nila masyado maraming pusa sa kanilang mga simbahan. Kaya nag-usap-usap sila, ano kaya ang pinakamagandang solusyon para kundi man mabawasan, mawala po yung mga pusa sa simbahan. Yung sagot po ng Methodist Church, ako nga ang ginawa ko, nilalagay ko sila sa sako, tapos itinatapon ko sa malayo. Ang problema, nakakabalik pa rin sila. Magagaling yung mga pusa, kaya wala talaga akong magawa. Yun talaga, tinatanggap ko na lang. Ang sagot naman po ng Methodist Church, ay masyado namang malupit yan para sa mga hayop. Hindi ko sila nilalagay sa sako. Ang ginagawa ko, tinatrap ko lang sila sa isang kulungan. At ganun din ang ginagawa ko, inililigaw ko sila. At pagkaligaw ko sa kanila, nagugulat ako kasi pagkatapos ng 2 o 3 araw, nakakabalik ulit sila sa simbahan. Yung pare sinabi, meron akong napakagandang solusyon. Pwede nyo namang gawin ito. At talagang epektibong-epektibo yung ginawa kong solusyon. Tanong ng dalawang pastor, ano yon? Sagot ng pare ganito, ay pag nakakakita ko ng pusa, pinapalapit ko sila sa akin at pag lumapit sila sa akin, binibinyagan ko sila isa-isa. Pagkabinyag ko sa kanila, hindi na sila nagpapakita. End of story. Mga kapatid, hindi ba parang ganun din ang nangyayari sa ating mga Katoliko? Pagkatapos ng binyag, pagkatapos po ng kainan, saglit lang po yaan. Ang mga bata, ang mga ninong at ninang, hindi na rin po nagpapakita sa simbahan. Kaya nga yung bati ng isang pare sa isang malaking selebrasyon ng Pasko, sabi niya, pagkatapos niyang ibigay ang final blessing, sabi niya, maligayang Pasko at manigong bagong Easter Sunday. Ang tanong ng mga nagsimba, bakit kaya ganun magbati si Father? Di ba dapat manigong bagong taon? Ang sagot ni Father ay ganito, kasi yung mga tao nagpapakita lang sa araw ng Pasko at sa mga araw ng mahal na araw. Kaya nga nag-usap-usap kami mga pare, bakit ganon? Nagpabalik ang mga tao pag linggo ng palaspas. Di gawin na lang natin every Sunday linggo ng palaspas para ang mga tao nagsisimba talaga. O kaya, talagang punong-puno po ang simbahan pag ganito yung Miyerkules ng Abo. Kaya bakit kaya hindi natin maisip na pagkatapos ng misa, ang mga tao lagyan natin ng abo sa noo para linggo-linggo silang nagsisimba? Kasi mga kapatid, kung mamantakin nyo, ang populasyon po ng inyong lugar ay talagang pagkalaki-laki, libo-libo. Pero kung bibilangin nyo kung ilan ang nagsisimba sa araw ng linggo, sabihin po natin, meron po kayong 7 misa ngayon dito sa Mater Dolorosa. At sabihin natin, ang nag-a-attend average mo, meron pong 200 ito. 200, i-multiply nyo po sa 7 misa. That is only 1,400. Nasaan yung iba? Bakit hindi sila nagsisimba? Yon ang malaking katanungan. Mga binyagan, pero bakit ganoon? Hindi tapat sa kanilang tungkulin bilang mga mananampalataya. Ngayon, ang sagot, ito, kasi hindi naintindihan ang totoong kahulugan ng binyag. Nandun ang problema Kasi nga naman, ang tanong, bakit ba nagpapabinyag ang mga magulang? Sasagutin ko na rin po kung bakit. Una, requirement.
Pag i-enroll nyo po ang inyong mga anak sa school, mahalagang merong requirement. Baptismal certificate, lalo-lalo na kung i-enroll nyo sa Catholic school, yan. Pangalawa, nagpapabinyag kasi po para ang bata ay hindi maging sakitin, di ba? Kaya ang mga batang hindi pa nabibinyagan, anong ginagawa nyo? Anong solusyon ng mga magulang? Lalawayan ang noo, lalawayan ang tiyan, puwera usog, di ba? Naniniwala pa rin kayo sa usog. Pangatlo, kung bakit nagpapabinyag? Kasi para maging ligtas ang bata dahil kinakailangang ibiyahe. Father, ibabiyahe po kasi yung bata kinakailangan mabinyagan na. Kaya yung mga batang hindi pa nabibinyagan, ay nako, bawal daw pong ipasyal. Magiging sakitin. Pang-apat na dahilan, bakit natin binibinyagan ng bata? Ay masaya. Isa itong selebrasyon ng pamilya. Diba? At hindi lang selebrasyon, magkakaroon ka ng mga bagong amigo at amiga, kumparit, kumare, diba? Ang mga nanay at tatay, nininegosyo ang binyag. Anong ibig sabihin ni Father noon? Dinadamihan ng ninong at ninang. Bakit? Ang ninong at ninang ay equivalent ng pakimkim. Nagiging negosyo ang binyag. Kaya mga kapatid, kung yun lang ang rason natin sa pagpapabinyag, ay talaga, siguradong sigurado, hindi talaga yan babalik pagkatapos ng ilang mga panahon. Kaya ang simbahan nagsusumikap na paintindi sa atin kung ano talaga ang binyag. Matatandaan natin ito sa apat na dahilan, no? Gamitin natin yung apat na titik para talagang maintindihan nyo. Yung salitang rice, R-I-C-E, bigas. Ano yung R doon? Rebirth. Tayo ay ipinapanganak muli. Kaya mga kapatid, importante kung pinagdiriwang natin ng ating kapanganakan, ang inyong birthday, ay nako, mahalaga rin po na ipagdiwang nyo po ang iyong muling pagpapanganak sa'yo. At saan ka pinanganak? Sa tubig ng binyag, sa sinapupunan ng simbahan. Kaya ang assignment nyo po, alamin nyo kung ano ang petsa ng araw ng inyong pagbibinyag. Kailan ba yun? Meron akong pare nakakilala. Pag birthday niya, hindi siya nagse-celebrate para sa kanyang sarili. Ang birthday niya po, isine-celebrate niya bilang pagpapasalamat sa kanyang nanay. Dahil sabi niya, ang totoo na kinakailangang ipagdiwang ay yung tapang ng nanay nung araw na yon na siya ay ipinanganak. Totoo nga naman, dahil nag-agaw buhay po kayo noon nung inirinyo po kaming mga anak niyo. Kaya yung pari na yon, every birthday niya, it is a celebration for his mother. Kailan siya nagse-celebrate ng kanyang birthday? Sineselebrate niya ang kanyang birthday sa araw ng kanyang binyag. Sabi niya, yun ang tunay na kapanganakan niya. Kapanganakan niya sa sinapupunan ng simbahan. Rebirth. Yung I, initiation. Rebirth, initiation. You are being introduced sa loob ng simbahan. Kaya pag may mga nanay at tatay na lumalapit kay Father, Father, baka pwedeng i-pray over niyo yung anak namin. Ibabiyahe po kasi namin, hindi pa nabibinyagan Baka pwedeng basbasan nyo rin po ng agua bendita. Ang sagot po namin doon, wala pang epekto. Wala pang bisa ang agua bendita sa isang batang hindi pa nabibinyagan. Pwedeng ipagdasal siya, pero ang lahat po nagsisimula sa araw na ikaw ay mabinyagan. It is the door, pintuan, lagusan sa iba pang mga pakinabang natin sa simbahan. You are being initiated. C, you are being consecrated.
ikaw ay ginagawang banal. Sabi nga kapag tayo ay bininyagan, tayo ay nakikiisa sa pagiging hari, pagiging propeta, pagiging pari ni Jesus. Ibig sabihin, if you are consecrated, you are being made holy again. Kaya, pwede natin sabihin na tayo ay mga anak ng Diyos dahil tayo ay nagiging banal. Tignan niyo yung katabi niyo. Mukha po bang anak ng Diyos? Kapag hindi siya mukhang anak ng Diyos, ibig sabihin, hindi rin siya mukhang banal. Diba? Pero huwag kayong mag-alala. Nasa proseso po tayo. Kaya pag sinabi, uy, hindi ka mukhang anak ng Diyos ha, sabi mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Darating din yon. Kasi magkamukha tayo. Hindi tayo mga mukhang anak ng Diyos. Pero sa awa ng Diyos, tayo ay magiging banal pagdating ng panahon. Pang-apat, letter E, we are being empowered. Alam niyo, natuwa ako doon sa isang pare, sabi niya, kinuwento niya, meron daw pong isang tao na inaalihan ng masamang espiritu. Yung bagang laging tinatakot, not possessed, being oppressed by the evil spirit. Inutusan niya itong binyagan na ito, sabi niya, alam mo ba that because of your baptism, you are empowered and you have the power to tell evil, to tell that bad spirit to go to hell. Dahil ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo nung ikaw ay binyagan, pwede mong takutin, pwede mong sabihan ang masamang espiritu na, hoy, masamang espiritu, hindi kita kinakailangan. Mapunta ka at bumalik ka sa impyerno. Yun ang iyong totoong lugar. Why? Because we are empowered as baptized people. My dear brothers and sisters, sana sa ating pagpunta linggo-linggo dito, hindi lamang tayo nagfulfill ng ating obligasyon bilang mga Kristiyanong Katoliko. We come here to deepen our knowledge of that beautiful sacrament called baptism. Dahil sa binyag na ito, ibinibigay sa atin si Kristo, ang kalikasan ni Kristo. Nung ginawa niyang pumila siya sa hanay ng mga makasalanan, sinabi niya, kasama niyo ako, iisa ako sa inyo, at sana laging pananatiliin niyo ang aking presensya kasama ninyo. Amen.